dakuin natin muna saglit, no? Si Attorney Cristina Contiho. Ito ho ay patungkol doon kay dating Pangulong Duterte, mga boss Chief Amo, sir. Bakit? O eto ho, medical condition kung he can stand trial. Tama ba, attorney? Yan. Saan natin lagay? Yan, dyan natin lagay. Sabi ni Ma'am Janelle Banders, where? Di nga. Oo nga. Ano? Maniwala ka kapag kausapang loyal, numero 1 si Mark Ramos dyan. Okay, eto na ho mga kababayan, ang balita kay dating Pangulong Duterte. Nako po. Kasi ang pinag-uusapan dito Nobyembre 28 mukhang huhusgahan na yung interim release na hinihiling ng kampo ng dating Pangulo. Mga bossing, mukhang matatabla ho. Mukhang tuluyan na hindi mapagbibigyan ho. O, pakinggan ho muna natin to, mga boss. December 5, nagkaroon kasi ng issue dun sa expert. Oo nga. May bagong doktor na naman. Di ba? Na parang titingin na naman sa kanyang ko lahat naman ng ilagay dyan at lahat naman ng i-assign kay dating Pangulong Duterte para tignan inirereklamo nila nila Kopman. Style lang ho kasi niyan, mga boss Chief Amo, sir, udlutin yung kaso. Patagalin yung kaso. Akala ho nila kapag eto naudlot na to, skip na natin yan. No, laktawan na. Hindi naman po ganon. Kapag ho yung kunyari, udlot, may pamalit naman po ang International Criminal Court. So wala din ho, tumatagal lang, mas lalo lang pong lumalapit tayo sa katotohanan na baka abo na nga ho na iuuwi ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga po sa kagagawan din nila. Pinapatagal nila. Medical condition kung he can stand trial. Tama ba, attorney? Ang deadline ng report nila ay December 5. Yun. Okay, December 5. Ang deadline naman ng comments o kumaga may masasabi ba yung all parties including the defense. Kasi independent experts to So pwedeng mag-comment or mag-send ng observations December 12. Okay. So yung term sa mukhang magpapasko talaga si dating Pangulong Duterte sa dahig, Unang Pasko ng dating Pangulo sa loob ng ICC, aba. Pare-parehas pala sila ng mga posibleng maipaoblo ng ombudsman. Mga posibleng mailagay doon sa rehas o doon sa kulungan na pinagawa ng ng gobyerno natin, maaari. Parang submitted for resolution. Wala nang ibang hinahanap pa na issue or hinihintay. Submitted for resolution ito. Talagay natin dapat by December 12. Okay. Isa o siguro may break actually yung ICC. At sakto yun. It's the last day of office sa ICC. Tsaka Pasko na So break sila. Opo, aray. Isabit nyo na lang kaya yung litrato ni dating Pangulong Duterte doon sa mga Christmas tree ninyo, mga DDS. At least kasama nyo siya doon sa Pasko na magpasko, di ba? Isabit nyo. Ipaprint nyo yung mukha tapos isabit nyo doon sa mga Christmas tree o kaya sabit nyo doon sa mga pintuan ninyo. Ilagay nyo doon. Gawin nyo. Di ba uso yung mga medyas na kulay pula doon isinasabit doon sa mga pintuan? Ang gawin nyo, magpaprint kayo ng mga dami. Tapos ilagay nyo doon sa medyas. Ito ang pamasko ko sa inyo At least, napamasko ko sa iyo si dating Pangulong Duterte. Hindi man nakauwi ng Pilipinas, no? At least naman, regalo ko sa iyo. Parang umuwi na din sa Pilipinas. Di ba? Hanggang January 5. By January 5, edi balik trabaho. Tapos na yun Tapos na ang Christmas na. So, ibig sabihin nga ho, mga kababayan, sa loob ng ICC, magpapasko ang dating Pangulo. Mukhang babiyahin na naman ang Vice-Presidente kasama ang buong pamilya Duterte. Doon magpapasko, no? Sana naman mapagpasyahan nila kung fit to stand trial ba o hindi. Kaya, para dun sa mga nagtatanong kung mananatili, kung may magpapasko ba, may magpapasko po. Okay. Inulit mo pa, Attorney Cristina Conti. Masakit yan para sa mga DDS. Mga DDS, ulitin Sinabi, madiin na sinabi ni Attorney Cristina Conti, may magpapasko daw ba doon sa ICC? Meron daw magpapasko.
Aray. loob ICC. ng ICC. Sa Okay. ngayon, si Rodrigo Duterte, pero syempre, may bali-balita, baka kasama niya si Bato de la Rosa. Ako po, dalawa ang kung ako sa inyo mga DDS, kung mahal nyo talaga ang dating Pangulong Duterte, para hindi malungkot ang kanyang unang Pasko sa ICC, kung ako sa inyo, sisigaw na din ako, Bato, panindigan mo na yung ipinangako mo sa dating Pangulong Duterte. Panindigan mo na yung ipinangako mo sa mga DDS na samahan o sasamahan si dating Pangulo doon sa kahit saan siya magpunta, lalong-lalo na dito sa Dahig. Nangungulila yung matanda, Tobats, sabi mo yan, di ba? Handa kang samahan si dating Pangulong Duterte. Bakit hindi pumapasok sa Senado? Mukhang pinapabayaan na yung kanyang trabaho doon sa Senado. Hindi na pumapasok. Awol na yata ang tawag dyan. Hindi natin alam kung nasaan. Walang pasabi kung ano ang dahilan. Kung meron pong dahilan si Bato de la Rosa, di malamang po ibinalita na sa atin yan. Ngayon po, pati po yung mga nagre-report, mga reporter, mga news entity, yung mga news media walang sinasabi o hindi din nila alam kung nasa si Bato. Diba? Bato, ano ba yan? Ganun ba? Okay, mamaya pupuntahan ko yung si Bato de la Rosa. So for now, para malinaw lang sa mga nakikinig sa atin, Attorney Conti, by December 5, dapat na-resolve na yung medical condition if he can stand trial. Tama? Hindi pa naman. Dapat. Pero may comments pa eh. Di ba may comments kayo up to December 12. Pero ibig sabihin, by December 5, dapat tapos na yung assessment sa kanyang medical condition. Tama ba? Yes, nung mga doktor, yung kaya nga. Doctor expert, magsasubmit by December 5, kokomento yung iba, prosecution, defense, victims. Okay. Tapos, kumbaga, quote-unquote, submitted for resolution, kaya lang may break. Okay, so January 5, babalik. Yun nga. Aabutan ng break. Ang balik, January 5 na. Pasko, bagong taon. Pero tingin ko yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa talagang meron na yan. Yun ang tingin ko. Hindi magsasalita si Boying Remulla ng ganyan at hindi naman po magtatago si Bato de la Rosa ng ganyan kung wala pa syempre, mga senador yan, malakas ang intel niyan Di ba? Nalalaman yan kung si Bato alam niya na wala naman. Ano lang, scam lang ni Boying Remulla yung sinasabi niya na na may warrant of arrest sa akin. Di siguro tuloy ang pagpasok niyan. Ngayon, ang iniisip ni Bato diyan, malamang mga bossing, baka pag pumasok ako ng Senado o doon sa aking trabaho, baka biglang palibutan na. Kasi ganyan yung kay dating Pangulong Duterte dati. Kung maalala niyo di ba? Lito, taranta yung mga DDS, hindi alam kung meron bang warrant of arrest o wala. Tapos nung isinakay na sa eroplano, ayun, bigla nang ipinormation yung mga kapulisan. Sasalubungin na ang dating Pangulo, di ba? January 5 ang resumption, ang balik ng opisina ng ICC. Sana, between then and, for the rest of January, may narinig nga ako na dating judge ng ICC, yung Pilipino na nag-serve as judge. Sabi niya, kung nandyan na lahat ng pag-uusapan, yes, the decision could come within 2 weeks. Kumbaga, Yari. Lumiliit ang mundo ng mga DDS. mabilis na magpapasyahan kasi may sinabi yung may sinabi na yung expert, may sinabi na yung prosecution, and etc. So, pagpapasyahan nyo na lang, okay ba na makinig yan? Kaya pa ba niyang masundan yung trial? Tingin ko okay, kayang-kaya naman Mga bossing, yung nakalalaya nga, di ba, doon sa Congress, ilang oras din siya sa Congress. Doon niya sa Hong Kong, ang tagal din niya nakatayo, nagsasalita, sipain ko ang ICC. Di ba? Tingin ko, mga bossing, yung nakita natin, my name is, arte lang yun. Parang bigla namang ganun. Bigla namang nang hina na. Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, sa ICC, walang arte-artehan dyan. Walang dyan, walang ganyan-ganyan na hindi pinapakinggan yan. Inaalam mismo. Nagpapadala sila ng eksperto kung totoo ba na
masama ang kondisyon mo. Oh. So, Okay. 1 to 2 weeks. So, by end of January, we have a new setting, hopefully, for the confirmation of charges hearing. Okay, kung talagang masunod lang, no, talaga religiously yung timeline. Ang gusto ko lang liwanagin, yung December 5, ibig sabihin may assessment na ba yung mga medical doctors na, kunwari, nagbigay sila ito. Sabi ni Ma'am Cora Yanse, naku naman, bigyan ng PAMAS, nakakausap pa ng family. Ay, kapag kayo may mga hearing lang, biglang nanghihina ho. Kaya naman po ang nasasabi nung ating nagtatagong senador, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte daw po ay berewek na. Yun po yung sabi ni Bato, berewek na. Ang dating Pangulong Duterte ay berewek. No? Kung ano po ang ibig sabihin ng berewek, mga bossing, sa English po ay very weak na daw po. Yun yung sabi ni Bato, no? Ito ang he is fit to stand trial. And then, yung susunod ba na procedure, ay yung process, ibig sabihin, magsasubmit na lang ang prosecution at saka defense ng kanilang comments. Pero ibig sabihin, yung una ba may assessment na okay na siya sa aming medical assessment, ganon. Okay ba yun? Pwede. Pero, Ganun ba yun? pinapaliwanag din sa amin na yung fitness to stand trial, hindi siya talaga medical condition. Okay. Hindi doktor ang nagpapasya. Hindi ito parang fit to return to work. Okay. Ang fitness to stand trial ay more a legal concept. Kumbaga, huwes ang nagpapasya niyan. Kaya, pwedeng ang sabihin ng doktor, kaya ba niyang makinig ang kanyang hearing ay, kunyari, 75%. Pwede siya. Parang Ang gano'n, yung assessment. kumbaga, ang kanyang, wala siyang tumor sa utak, wala siyang, So, pwede. Di ba, Marigold, Pantalyon. Shout out sa iyo. At kay Joel Q na si Reza Force. Sabi ni Cora Yanse, they need to send Batoski ASAP para malibang siya. And correct. No? At least magpasko man ho, mga kababayan, unang Pasko hindi nangungulila. kumbaga, wala siyang Alzheimer's, wala siyang ganito, ganyan. Pwedeng ganun kasi yung assessment. Hindi siya diretsong assessment na this person is fit to stand trial. Pero kung ano't ano man, ang standard... Kasi diba yung pagkain tayo is, magpaano ka, magpa-laboratory ka or magpa-medical ka, tapos sa ilalim nun, yung husga ng doktor, eto, this person is fit to work. Nasa ilalim. Diba, nakasulat po yun. Doon, wala pala. Etong tao na ito ay walang tumor sa utak. Kung ano lang yung resulta yun. Tapos, ang magde-decision din po, mga kababayan, mga boss si Pabo Sir, yung ICC din ho. Nako. Sa dami ng mga kalokohan na pinagpapapasa nila ho dyan, mga bossing, siyempre, iisipin nila? Dinedenggoy na naman yata tayo nitong kampo ni Duterte. Kasi ng fit to stand trial, simple, kumbaga, number one, kayang makinig, kayang masundan ang mga nangyayari. Mm-hmm. And then number two, kayang tumugon doon sa nangyayari. Mm-hmm. So, kumbaga parang... Yun lang pala yun, Yun lang, kung fit sa trial, nakakarinig ba? Hindi naman bingi. Naiintindihan ba? Natural naman, makakasagot ba? Yun lang pala. Mga boss, nako, basic na basic. Tuloy na yan, malamang. Fit to return to work. Ang sasabihin ng doktor, wala bang lagnat yan, wala bang bali sa katawan, etc. Sa kanya isi-certify na fit to stand trial kung na-meet yung standards. Mm-hmm. So, two parts. Mm-hmm. Kaya bang marinig, masundan, at kaya bang sumagot o tumugon doon sa mga aligasyon laban sa kanya. So, both medical issue and a legal issue. Okay. Wala na, mukhang matutuloy yan. At ito mga bossing, muli kayong sasaktan. Mga DDS, muli kayong sasaktan ng ICC. Bakit? Ay naku po. Dahil daw, yung gagawin na do sa apela ng mga DDS o ng mga Duterte sa interim release ay isa sa ay hindi ito. Hindi ito. Nako, yan na naman kay Saldico. Tapos na yan,